Hallelujah, thank you, Jesus. Tayo na po ay dadako sa pakikinig ng pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Ang lahat na magsabi na God bless you, Sister Cha. Praise God! Isang mapagpala pong umaga sa ating lahat mga kapatid. Hindi po sana ako ang na-assign ngayon, si Brother Sumanday, pero nagkaroon po ng mga emergency. So instead na March 10 ako na lang po yung magre-replace sa kanya ngayon. Bali sa schedule ko, siya po yung mag-swap po kami. Bali sinabihan niya lang po ako isang araw lang po yung nakakalipas. Kaya kinakabahan po ako mga kapatid, kahit lagi po akong tumatayo po dito sa harapan na nag-share po sa inyo ng mga sing praises unto God, pero mas iba po talaga mga kapatid kung Word of God po. Kasi hindi lang salita, hindi po to salita mga kapatid, bagko salita po ito ng ating mahal na Panginoon. Bilang paggalang mga kapatid, magsitayo po tayong lahat. Praise God! Ang lahat po naman may mga Bible, pakitaas po. Bible man yan o cellphone. Na-share ko na po itong isi-share ko po ngayon mga kapatid. Pero naramdaman ko ito yung dealings ng ating mahal na Panginoon sa tanghaling ito. Itaas po natin ang ating mga Bible. Kung hindi man yan Bible, wala kang dala either cellphone. Ang sasabihin ko, repeat after me mga kapatid ha. This is my Bible. This is my Bible. This is the Word of God. This is the Word of God. I am what it says I am. What it says I am. I have what it says I have. I have what it says I have. I can do what it says I can do. I can do what it says I can do. Today, a blessing or a miracle is coming my way. And I'll never be the same again. Let's clap our hands to the Lord. We give you praise, oh God. We give you praise. Manalangin tayo mga kapatid. Lord, open our spiritual eyes as we close our human eye. Open our spiritual ears that we hear you today. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nalubos naming maunawaan ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Salamat. Amen. Mga kaupo na po kayo mga kapatid. It's my privilege mga kapatid ang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Ang ating text, mababasa po doon sa Hebrews chapter 2 verse 17. Babasahin ko po sa NIV version mga kapatid. Either ang version nyo dyan ay King James Version kasi maraming translation po ang Bible kaya marami siyang translation mga kapatid para mas maunawaan po natin na mas mababaw. Kasi kung King James Version, yung original na version. Kasi ang iba, hindi nila masyadong maintindihan kasi yung mga salita doon ay malalim. So, babasahin ko po ngayon mga kapatid ng NIV version. Hebrews chapter 2 verse 17. For this reason, he had to be made like his brothers in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Ang pamagat po ng mensahe na ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ay sa tanghali ito mga kapatid. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Pakisabi sa inyong mga katabi mga kapatid, alam niya ang pinagdadaanan mo. Amen. Kaisa niya na yung brother
Father, si Jesus being God. Base dun sa nabasa natin sa ating teksto. He is in heaven. Parang sabi ng tao, hindi niya naman naiintindihan yung pinagdadaanan ko eh. You are totally wrong. He became human. He need not to, but he did. Bakit? Para maintindihan ninyo, basahin natin ulit Hebrews chapter 2 verse 17. In every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that might make atonement for the sins of the people. Ano ang sabi ni Jesus? Naiintindihan ko ang pinagdadaanan ninyo. I know how to be hungry. I know how to be sad. Alam niyo yun mga kapatid. I wept, umiyak. I understand your feelings. I understand your frailty. Alam niyo yung frailty mga kapatid na word? Yung kahinaan po natin. Yung ating mga weaknesses. I understand your humanity. Sabi ng Diyos ako. I created the heavens and the earth, but I feel your pain. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kasi nga merciful siya eh. Hindi niya yun parang wala akong pakialam sa inyo. Isipin ninyo mga mabuti mga kapatid ha. Naalala nyo sa John chapter 11, ano sabi niya sa alagad niya? Punta tayo kay Lazaro. Sabi niya, bakit? Natutulog siya. O natutulog pala, Panginoon, di magigising siya. No, sabi ng he's dead. Patay na. And we will be there to wake him up, to bring back to life. Alam niya na mabubuhay, tama? Nung nakita niyang nag-iiyakan si Mary, tsaka si Martha, at yung mga Hudyo, umiiyak din siya. Ikaw ba? Iiyak ka ba kung alam mo namang mabubuhay? Ito si Jesus, He knows exactly, alam niya, this will bring glory to my Father. This will bring life, but He wept, umiyak po yung Panginoon. Ano ang sinasabi niya? Alam ko for the Father to be glorified, your brother had to die, and I know the pain. Alam ko yung sakit, sabi niya. Narinig nyo, alam nyo, may sakit. Yung may sakit siya, but it still bring glory to God. Tama? Minsan, akala natin hindi nararamdaman ng Diyos yung pain. Iyak ka ng iyak, bakit nangyayari ito? Lord, bakit po may karamdaman yung kapatid ko? Yung kapatid natin dito. It is for God's glory. But I know that my son, I wept with you because He is a merciful God. Alam ng Diyos ang bawat pinagdadaanan natin sa bawat araw. Sabi dun sa 2 Samuel chapter 8 verse 1, NIV version pa rin mga kapatid. Sabi dun, David wins many battles. While David was king of Israel, he was won many battles over the Philistines. One thing I asked, anong sinabi ni David? Gera to, gera. I am being attacked from all fronts. Sabi niya, inaatake ako. Don't you understand that this is exactly a picture of our lives? Ang dami natin gera. Di nyo ba napapansin mga kapatid? Gera sa office. Ako bilang empleyado, may gera sa office mga kapatid. May gera sa daan. Di ba yung mga tricycle driver? May gera doon mga kapatid. May gera sa daan. May gera sa tahanan. Di ba mga kapatid? May gera. May gera sa labas. Paglabas natin sa church, andoon may gera na naman tayong kinakaharap. May gera sa ating nararamdaman. May gera sa ating kapatid o sa ating mga relatives. Tama? Yung iba sa inyo nasa gera pa rin. Nag-aaway ang
Esther. Antok, ang iba baka puyat pagkagabi. Akala mo nakikinig pa sa'yo, yung pala iba ang nasa isip. Nakatitig sa'yo, iba naman pala ang tumatakbo sa utak. Nasa gera pa siya, mga kapatid. Sino dito ang nasa gera? Tama? It's a battle. May labanan. May gera sa buhay. May mga gera tayo, mga kapatid. Sino may gera sa pangangailangan? Lahat naman ito siguro tayo may gera sa pangangailangan, di ba mga kapatid? May gera sa ating, sa inyong mga anak lang pala, hindi sa atin. O di ba? At least natawa kayo mga kapatid. May gera sa inyong mga anak. May gera. Tama? Lahat ng buhay natin ay parang gera. Totoo yun. Every time, every moment, may gera tayo mga kapatid. Tama? And we are looking for a place to rest. A place like home. Obviously, to some of us, na hindi maganda yung home, we just don't want to go home. Tama? Kasi nga, mas gusto ko na lang sa labas. Sino yung mas gusto magstay sa labas kaysa sa home? Meron po ba? But when we think of home, a real picture of home is where you can be as you are. Pagdating mo sa bahay, tulad, hindi ko na example kayo, example ko na lang tong sarili ko mga kapatid, wag na yung sino-sino, ako na. Pagdating mo sa home, kasi mula umaga, trabaho, gabi, trabaho, laglag, aybat, trabaho. Pagdating ko ng home, tanggal ko ng sapatos, gusto ko nang umupo. Kasi nga, I am home. Nandun ako sa home. Di ba mga kapatid? Kahit ano yung pinagdadaanan natin sa buhay, there's no place like home. Saan man tayo mapuntang lugar, pumunta man tayo ng Boracay, pangarap ko yun na place mga kapatid, may white sand. Pero there's no place like home. Amen? There's no place like home. Sabi ko, this is home. I will just sit. I'm home, tama? Yun ang sinabi ni David, mga kapatid. One thing I ask with all these battles, with all these fears, left and right, worries, left and right, I just ask for one thing, sabi niya, I want to be home with Jesus. Sinong gusto makasama sa ating mahal na Panginoon? I want to be with home with Jesus. Yun ang dinidesire ni David. I want to be with home. I want to be home with Jesus. I want to be home with God. Ngayon, ang sarap nito, the moment you are home, you are at home, kumbaga sa laro, you are in the zone. At work, you are at home. Ang gaan kaya sa pakiramdam mga kapatid, yung kahit nasa trabaho ka, ano man ang klaseng trabaho mo, or ako, kunyari, sa office, tendera, sino pa mga tendera dito, sino pa yung mga naglalako dito, mga tricycle driver, ano klase mga trabaho nyo. Diba ang sarap ng pakiramdam yung at home ka sa work. Minsan kasi, ang nagiging balakid sa work is ating mga kasama sa work. Diba? Tapos, ang dami mga kapatid. Driving, you are at home. Ang saya kaya mga kapatid, yung nagda-drive ka, mayroon kang peaceful mind. Thank you Lord, nagda-drive ako, magkakaroon ako ng maraming pasahero. Diba, ang saya, you are at home. Ang sarap sa pakiramdam, tama. Masaya mga kapatid kapag nagkakaramdam ka na you are at home. Kasi tignan mo, you behold the beauty. You will really feel at home. Lahat ng worries mo biglang boom! Nawala. Kaya lumapit tayo sa Panginoon dahil kung hindi tayo mabibigo, dahil hindi tayo
mabibigo at mapapahiya, mga kapatid. Kailangan natin si Jesus. Tandaan natin, hindi tayo ang naghahanap, si Jesus. Unless my Father brings you to me, you cannot come. But everyone who comes to me, sabi sa John chapter 6, I will always welcome them. Sa isip ng maraming tao, maybe the Lord was maybe sa isip natin, the Lord was speaking in our hearts. Sabi ng Panginoon, lapit ka sa akin, or lumapit tayo kay Jesus. Sabi naman, may doubt tayo. Sabi natin, hindi niya naman ako papakinggan. Uy, punta ka dito, di ba? Minsan mag-aalok tayo. Uy, Rika, punta ka dito, punta tayo ng church. Di ba? Maraming alibay. Nakakahiya. Sabi ng iba, masusunog ako dito. O, yung iba, di ba, nagiging kasabihan yun. Hindi mo maiintindihan ang puso ng Panginoong Jesucristo. When He touches your heart for you to come to Him, ano sabi ni Lord? I will always accept you. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Marahil sabihin mo, nakakahiya na. Kasi yung magulang ko, hindi ko naman sila sinusunod. Sino yung mga anak dito na hindi sumusunod sa magulang? Sige, ako na lang din. Kasi walang anak. Alam niyo mga kapatid, to make the story short, may mga regrets ako in life. Sobrang laki ng regrets ko in life. Bakit? Nung buhay pa si Mama, sabi niya, Nak, mag-share ka ng Word of God. Magpagamit ka sa Diyos. Alam mo dahil sa katigasan ng luha, Mama, nandyan si Papa. Mama, nandyan ka din. Kayo na lang. Total, ako, nagsusong lead man ako. Oh my Lord. Nirebuke ako. Diba? Mga kapatid, yun ang regrets ko. Kasi maling pag-iisip yun. Kailangan mo na i-rebuke yung sarili mo. Kasi parang gino-glorify mo na yung self mo. Dapat ang Diyos ang i-glorify, mga kapatid. Kasi parang dumadating sa punto parang nagmamataas ka. Dahil ikaw ang nagpo-provide. No, mali yun. Based on my personal experience, mga kapatid, yun yung mga regrets ko. Kaya nga, siguro, sa totoo lang mga kapatid, kung buhay yung mama ko ngayon, hindi niyo ako maririnig na magsasalita ngayon. I know God has a purpose. Siguro, hindi siguro, ito talaga ang dahilan. May mga pamamaraan ang Diyos, bakit kinukuha niya yung mga importanteng bagay sa akin. Kasi sabi ng Lord, kukunin ko ito para lumabas ka. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, sanay na ako sa comfort zone ko. Kasi sabi ko, minsan naninigyan ko ang Word of God. Sabi ng mama ko, tinatapik niya yung pako. Nag-pray ka na. Umiga ka lang agad do. Ma, nag-pray na ako. Tignan mo, alam na ni Lord. Magsabi siya agad, alam mo sa totoo lang mga kapatid, ang laging sinasabi ng mama ko, manalangin ka. Nung nagkaroon ng pakiramdam si mama, doon ako na-touch mga kapatid, hindi ko alam, nililay hands pala ako ni mama. Kasi nagulat ako, bakit may kamay? Akala ko pa naginip. Yun pala, nililay hands ako ni mama. Kasi medyo, ito yung daan, si Charity andito. Kasi syempre mga kapatid, may mga pagkukulang ako sa Panginoon. Kasi minsan, sabi ko, Lord, dyan ka muna, Lord. Dito muna ako. Kasi minsan, ang desire natin, ang mas gusto natin, kaysa sa desire ng Diyos. Amen? Siguro naman tayo lahat mga kapatid, nakakaranas tayo na minsan ito yung tamang daan, pero tayo bumiliko. Kaya minsan, may kinukuha ang Diyos, hindi lang sa akin, may kukunin sa inyo ang Diyos, mga kapatid. Naniniwala ako. Kung hindi man ikaw ang kunin, may kukunin sa pamilya niyo para ibalik, manumbalik. Kasi tested and proven ko yan, mga kapatid. Kung hindi kinuha ng Diyos ang nanay ko, ewan ko kung kailan niyo ako maririnig. That's right. Matigas ulo ko, mga kapatid. Kaya sa mga anak dyan na matitigas ang ulo, hindi
hindi ko kayo masisisi. Alam ko, matigas man ang ulo niyo ngayon. Alam ko, darating ang Panginoon. Darating ang panahon, darating ang Panginoon na yayakapin tayo, bibigkasin tayo. Pero mga kapatid, ito lang. Huwag niyo hantayin na dumating ang Panginoon kasi wala nang repentance pag ang Diyos ay dumating. Habang hindi pa siya dumating, mga kapatid, magsisi tayo. Huwag niyo antayin mawalan kayo ng mahal sa buhay bago kayo maglingkod. Huwag niyo antayin mawala ang anak niyo, kapatid niyo, para maging seryoso kayo sa paglilingkod. Huwag niyo antayin na dumating ang trahedya na gano'n para maglingkod kayo sa Panginoon. Habang nandito pa tayo, makinig tayo ng Word of God, mga kapatid. Kaya ini-example ko yung sarili ko sa inyo. Huwag na kayo, ako na lang. Kasi ako yung nagsasalita sa inyo sa inyong harapan ngayon. Yung mga, sino nga dito ang mga estudyante? Si Jessa, si Micah, at yung mga bata doon. Yung teacher ko noon, mga kapatid, hindi rin ako nakikinig sa kanya. Minsan tinatamad ako. Di ba? Yung pandemic, di ba may mga modules kayo? Di ba nauso yun? Okay. Tapos ngayon, di ba bumalik yung mga face-to-face classes? Di ba nagkaroon tayo ng pandemic? Sabi ng iba, ito mga dahilan nila, hindi naman ako nagpapagamit sa church. Hindi nga ako kumakanta o sino dyan. Hindi ko na ipinpoint. Tumutulong o nagbibigay ng buong lakas o nagpupuri sa Diyos. Di ba nakakahiya? O di ba? Pagdating sa service, natutulog lang yung iba. Natutulog, wala akong pinapatamaan. Mga kapatid kung sino natutulog. Nahihiya na ako. Ganun sila. Huwag ka mag-alala. If you truly come, ano sabi ni Jesus? I will always accept you. If you truly come, sabi niya. Some of us are so depressed. Parang, Lord, guilty na ako. Hindi ko na alam if you will still accept me. And God, sinasabi ko sa inyo, and God is telling us, yes, sabi niya, I will accept you. Pero papaano ba? What does it mean to be in Christ? Kaya isa-isahin ho natin, sabi ng Bible, basahin natin, Galatians chapter 1, verses 15 to 16. In verse 15, sabi doon, but when God, who has set me apart, even from my mother's womb, and called me through His grace, was pleased, sabi doon. In verse 16, to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood. Sabi po doon. Sino ang nag-reveal? Parang ganito. Makipagkaibigan ka or ganito na lang para mas madali nyo maintindihan. Makikipagkaibigan ka sa presidente. Hindi ka naman papansinin nun, presidente, haharangin ka agad ng PSG, di ba? Sabi ng PSG, hindi, layo, di ba? Ipapalayo ka niya. Hindi ka agad makakalapit. But, pag ang presidente biglang mag-approach sa'yo, ay, kumusta ka? Ano pangalan mo? Biglang, ha? Diba? Masasyak ka. Imagine, ang Diyos, the King of Kings, the Creator of the heavens and the earth, papaano ko siya makikilala? Unless He comes, kaya nga, He came. Huwag niyong inisyon. When God touches your heart, weakens your spirit, huwag mong tigasan ang puso, mga kapatid. Because that the times that God is telling you, lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin, sabi ng Diyos. Lumapit ka. Huwag kang mahiyang tumakbo kay God. Sa natural calamities, wala tayong control dyan. Kaya mo bang pigilan, mga kapatid? Kaya nga, tawag
Panatag ka ba mga kapatid? Pero kung sakaling imaginein mo ito, bibigyan ko kayo ng illustration. Palawakin po natin ang ating imagination. Pero kung sakali merong bagyo, malaking bagyo, or malaking tsunami, malawakang pagbaha, mga unos. Pero kung may sisilungan ka, or di kaya may sisilungan ka, kung ang sisilungan mo is kubo-kubo na ganito, kunyari kubo na maliit, may pag-asa ka. Kung ganong ulos, kunyari ang bahay mo is ganyan, barong-barong, tapos malalaking bagyo, nililipad ang mga, kaya, magsusurvive kaya kayo mga kapatid? Tingin nyo, magsusurvive kayo kung yan ang silungan nyo? Pagkatapos ng bagyo katulad ng nangyari sa, Davao de Oro, di ba sa TV mga kapatid, nakita niyo yung mga malawakang pagbaha? Ang iba, ilang weeks na sila, di ba? Isang linggo na sila naghuhukay. Di ba? Ilan yung mga namatay doon? Oh, di ba? Sobrang dami, di ba mga kapatid? But imagine, sa Israel, at sa kasaysayan nila, mayroon silang naintindihan mga kapatid. Kaya nga tinawag na City ng Israel. Mayroong wall, di ba? May malaking wall. At ang kanilang mga muog. Alam niyo yung muog? Yung muog nila, bato talaga. Hindi basta-basta nasisira. Kaya nga imagine, a stronghold like this, kahit anong lakas ng bagyo na yan, kaya niyan. Kaya nga sabi sa Proverbs chapter 18 verse 10, Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run to it and are safe. When we say that our God is our refuge, pag may bagyo, may kalamidad, beyond our control, ito ang assurance natin mga kapatid. May tatakbuhan tayo. Ano mang unos, ano man ang problema, meron tayong tatakbuhan mga kapatid. May Diyos tayo na tatakbuhan. The righteous run to it and are safe. Kaya alam nyo, if God is our refuge, may matindi kang problema, hindi mo kontrolado, siya may problema, kasarili ko na lang, may malaki akong problema. Nandiyan ang Diyos natin mga kapatid. May tanong ako sa inyo mga kapatid, bilang sisters in Christ nyo, saan ka tumatakbo? Saan kayo tumatakbo? Sinong silungan mo? Diba? Kaya nga sabi ng Bible, tignan nyo ang liwaliwanag, sabi po dun sa Psalms chapter 62 verses 5 to 8, my soul wait in silence for God only, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation. My stronghold shall not be shaken. Alam niyo yung shaken mga kapatid? Hindi ako mayayanig. Bakit? Matibay ang tinatakbuhan ko. On God, my salvation and my glory rest. The rock of my strength, my refuge is in God. Alam ninyo itong malungkot sa realidad mga kapatid. Minsan, ang mga Christians, ang refuge nila, hindi ang Diyos. Ang refuge nila, minsan, ang kanilang kayamanan, yung kanilang kakayahan, yung kanilang talino. Lahat yun mga kapatid, mabuti. Pero it's not enough. There is only one we can run to mga kapatid. Minsan, kapag may problema
ang Diyos. Agad-agad tayo nag-iisip. Tayo bilang tao, tayo agad-agad iniisip natin, ano kaya ang solusyon ko? Masyado tayo nakadepende sa ating kakayahan. But last natin pupuntahan ang Diyos, mga kapatid. Because we easily forget who is our real refuge. Yung ating kanlungan, ang ating shelter, mga kapatid. Sino talaga ang ating silungan? Sino ang ating kanlungan? In Psalm 62 verse 5 to 8, trust in Him at all times. O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Sabi doon, Selah. Kaya nga, when we say God is my refuge, we trust in the Lord at all times. Hindi lang sa good times, but at all times. All people, pour out your heart before Him. That's how you show your trust. You pour out before Him, sabi doon. Saan natin binubuhos ang ating puso? Saan, mga kapatid? Ngayon, if you're broken, yung hindi lang broken ang hearted dahil sa boyfriend, sa girlfriend. Yes, mga kapatid, sige, sarili ko na lang. I experience, sabihin natin, nagkaroon kasi ako ng boyfriend. Naranasan ko din po, mga kapatid, maging broken hearted. Okay? Huwag na sino-sino dyan, ako na lang. Naranasan ko din maging broken hearted, mga kapatid. Kasi ang pagiging broken, hindi lang dahil hiniwalayan ka. Minsan ang pagiging broken natin, mga kapatid, broken tayo spiritual. Broken, ano kayo mga broken na pinagdadaanan mo? Ang healthy ng ating physical, pero yung soul natin, mga kapatid, broken. Sira, nagkalasog-lasog. Tignan ka ni brother, wow, guwapo, wow, ang ganda, wow, ang healthy. Sabi ng Lord, anak, you please everybody, you please someone, but I am not pleased. Ang payat-payat mo na, sabi ng Lord. Di ba, mga kapatid? Hindi lang yung broken dahil doon. Maraming klase ang broken. May matinding pinagdaadaanan at kung ano pang klaseng sitwasyon yun, kanino natin ito binubuhos, mga kapatid? Kasi sabi ng Panginoon, when you sing to God, God is my refuge. You are reminding yourself, Lord, I run to you. I trust in you. I pour out my heart in you. Kaya sabi niya, God is a refuge for us. Pero biglang nasa naman na tayo eh. Meron tayong ganyan. Parang andali natin magbigay ng conclusion. We always see things based on our past experiences, based on our past hurts, based on our past pains. Kaya we need to try to understand each other, mga kapatid, instead of putting them into condemnation. Which what the Lord Jesus Christ is trying to tell us. Sabi niya, do not judge. Don't condemn people. Try to understand, mga kapatid. Don't find fault. Huwag mo hanapan ng mali ang isang tao. Base lamang sa iyong nakikita. Minsan ang mata natin, mga kapatid, deceiving. Ay, oo, ganun pala siya. Ay, ganito. Pero, you don't know behind the story. Huwag natin siya bihanapan ng mali base lamang sa nakikita ng ating mga mata, mga kapatid. Try to learn to love them. Believe that they will change. Don't even put labels as if saying, sa pag-ibig na lang, mga kapatid. Kasi hindi pa man ako makarelate sa mag-asawa, sa pag-ibig na
Kasi di mo alam saan lulugar. As Christian, don't even put labels as if say, di na ito magbabago. Wala na itong pag-asa. Huwag ganun. Kasi sa mata ng Diyos, hindi dapat. Kaya, we are not even to judge their motives. Do not judge. Matthew chapter 7 verse 1, judge not that ye be not judged. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. First, meron doon, beware of being too hasty reason. So, do not judge, may apat yun mga kapatid. First, beware of being too hasty. Makinig ba? Listen. Hasty meaning, sa antonyms mga kapatid, slow or careful. Maging mabagal. Maging maingat sa pakikinig. Okay? Hindi lahat ng mga naririnig ay nakakabuti sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Under beware of being too hasty to listen, meron ding dalawa. Not presume. Ang first. Meaning, yung ipagpalagay. Palagay ko, ganito. Palagay ko, ganyan. O, diba? Huwag ganun. Ang pangalawa, hold facts. Before you react in every situation, you need to know the whole story. Number 2, do not judge motive. Huwag mong husgahan kung hindi mo lubos nalalaman ang kanyang motibo. Third, God is the judge. Hayaan mo si God ang humusga. Because He is our Creator. Nilalang ka lang niya. 4, focus personal growth. Number 4, focus personal growth. Mag-focus ka sa iyong sarili or personal na buhay kung paano ka pa lalago sa Panginoon. Motive must be love. Dapat ang motibo mo ay naaayon sa harapan ng Diyos. We don't know the heart of men. We are not to judge their motives. Sa parenting style, ayon sa mga naoobserbahan ko, ang hiblig sabihin na, no! No, 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 no! Yung mga maliliit na bata, no, 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 no! Kaya pag sumagot sa magulang, no, 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 no! Mas matapang pa. Alam niyo ano ang mali doon sa parenting style? Dapat mga kapatid, di ba sabi doon sa Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Naalala ko, sabi ni Mama, ang paborito daw na bersikulo ni Brother Christian, train up a child, naririnig niya yung bata pa lang. Kaya mga kapatid, sa parenting style, even I'm not a parent, kasi wala pa naman akong asawa, sana obserbahan ko lang itong mga kapatid. Minsan, may pagkakamali din ng mga parents. Kasi, sigaw ng sigaw! Bakit ang mga bata ba madadala yan sa sigaw? Pag pinapangaralan mo ang 5 years old, 8 years old, 9 years old, madadala ba yan sa sigaw? No! Dapat bata ka lang kausapin. Sa totoo lang kami ni ate, si mama ko at si papa ko, hindi ko naririnig yan nag-aaway. Tumanda na kami, hindi namin yan naririnig sa loob ng tahanan. Kasi bata pa lang kami, anak, ang tayo nakikiusap. Anak, opo. Di ba nangangaral si mama, ang likot-likot ko sa simbahan, bata pa. Si ate kasi behave yan. Ako hindi. Ikot ako ng ikot doon. Mama, gumagano na yung mata ni mama ko. Opo, hindi ako madala, may sikreto yan si mama. Once na umupo ako sa tabi ni mama, may kurot yan sa singgit. Gaganito lang. Gaganon yung tinig. Kasi nga, mga kapatid, ang tamang pagtitrain talaga sa bata, huwag sigaw ng sigaw. Sa loob ng tahanan, huwag sigaw ng sigaw. Kausapin. Kung hindi madala sa salita, paano? Kasi kami paano eh.
ikaw ang papagalitan niyan. Ikaw ang Kaya i-train mo ng habang bata pa. Ganun mga kapatid. Sabi ng bata, di ba? Sabi niya, no. Sabi niya, you mean to say I cannot speak? Sabi ng bata, you mean to say I cannot shout? Hindi ako pwede sumigaw? Hindi ako pwede magsalita? Para yung motive mo, hindi na iintindihan ng bata. Kasi kailangan lang ng pagpapaliwanag ng maayos. Bakit rebelde itong batang to? No, sabi niya, they're not rebelling. You just don't communicate properly. Hindi mo kinakausap ng maayos, hindi mo pinapaliwanag ng maayos. Pinapanood ko yung boss ko noon, kasi nakita ko talaga sila yung boss ko. Kasi may anak siya noon, may pamangkin siya maliit. Sabi niya, don't do that. No! Sabi niya, I can do this, but I can! Ang taapang lalaki, gumagano niya. Nagtinginan kami lahat. Ibig sabihin, mayaman sila, pero sa sobrang busy sa work, busy sa negosyo, yung mga bata, hindi na natuturuan. Kaya minsan, makikita mo ang bata kapag walang respeto. Isama mo sa mga okasyon, once kung paano sumagot sa iyo ang bata. Malalaman ng mga kapatid. Sabi niya, tapos ginajudge natin agad na rebellious ito. Hindi, pagsabihan lang. You don't understand their hearts. And oftentimes, we act like gods. Yung gods na maliit, hindi gods na malaki. As we take the responsibility of God, and alam niyo ba, kaya ayaw ng Diyos tayo mag-judge? He wants us to be freed from unnecessary burdens of thinking and labeling people. Nandyan ka po ba kayo mga kapatid? Lubos-lubusin ko na lang ito mga kapatid ha. Kasi hindi natin alam kung kailan naman ito ulit mangyayari mga kapatid ha. I-grab na natin opportunity, kaya nga nilulubos-lubos ko kasi minsan na ako tumayo. Kaya huwag mo na kayong mabagot, 12:00 punto. Sige, ano lang natin mga kapatid ha, may pagkain naman tayo dyan. Lubos-lubusin ko na lang ba? Okay po ba? Kasi kung hindi na, tayo na po tayong lahat. Okay po ba yun? Kung nababagot na tayo, i-conclude ko na, mga kapatid. Amen po ba? Gusto pa ba? Okay, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. He wants us to be freed from unnecessary burdens of thinking and labeling people na hindi naman natin responsibilidad. Kasi whenever we think of anything against others, naapektuhan din ang ating performance. Naapektuhan din ang ating pakikipag-usap. Sabi ng Bible, basahin natin, James chapter 1 verse 19, "This you know, my beloved brethren, but everyone must be quick to hear, slow to speak, and slow to anger." Alam mo mga kapatid, sige sarili ko na lang. Ito ang laging naririnig ko na bersikulo ng Papa. Nak, huwag masyadong magagalitin. Nak, huwag masyadong magre-react ba? Kahit buhay pa si Mama, kasi ako mga kapatid, sa totoo lang, short-tempered talaga ako. Pag sa loob ng tahanan, pinapakita ko, si Charity. Makarinig lang ako. Yun ako Patampuhin din ako mga kapatid. I'm very sensitive. Kung hindi niyo ako kilala, ako yung taong napaka-sensitive. Pero, ito lang ang gandahan, sabi ng mama ko, marunong ako magtago. May maskara ako Mahilig ako magmaskara. Sino dito ang mahilig? Ako lang ba? Sa maraming tao, mga kapatid, sino dito, kahit matagal na tayo magkakakilala, Pugoy family, special mention ko mga kapatid. Kasi, maliliit pa yan sila Michael, sila Christian, andito na yung mga Pugoy family. Hindi ko lang alam kung lubos na talaga nila ako kakilala. Kahit best friend ni Auntie Pugoy, si Mother, hindi ko alam kung kilala na niya ako. Diba? Even my parents,
Hindi nila ako lubos na kakilala kahit anak nila ako. Bakit? Kasi habang lumalaki ang tao, nagkakaedad ang tao, may mga changes yan mga kapatid. Hindi ang ibang magulang, sabihin niyo sa akin kung sinungaling ako. May ibang magulang, grabe mag-depensa. Hindi ang anak ko mabait. Hindi yung anak ko masunurin. Nakipagbasag ng sa eskwelahan. Hindi alam ng magulang. Iyon ang pagkakilala, pumunta ng guidance, inaway pa ng magulang. Ikaw, teacher, ang anak mo, pinalaki ko yun na mabuti. Totoo? Mga kapatid, in reality, mas mahaba ang oras ng mga bata sa school kaysa sa bahay. Sa totoo lang, 30% ng attitude ng mga bata na-acquire o nalaman nila sa magulang, mga parent. Ang 70% nasa environment. Kaya huwag niyo sabihin ang anak niyo kilalang-kilala na si brother o si sister. No, kahit nga mag-asawa, kahit 50 years pa yung nagsasama, meron yan na hindi mo pa alam. Mama at papa ko nga, example ko na lang. Di ba? Meron siguro sila. Kasi sila mama at papa namin, di yan nagsisigawan. Hindi. Nakasimangot lang yan. Alam mo na yun. Ganun lang. Di ba? Hindi nyo alam. And God doesn't want us to judge the motive. Huwag natin i-judge ang motive. 1 Corinthians chapter 4, verse 14, NIV version. Hindi ko nababasahin para mabilis tayo. Kayo na lang magbasa. Kahit na sabihin natin ang lawak ng motibo niyan, God alone knows the heart of that man. Huwag tayong mapagod at manghina habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Handa ka bang maghintay, mga kapatid? Sino dito ang handa maghintay? Di ba pag may mga parcel tayo sa Shopee, sa Lazada, di ba nag-aantay nga tayo? Ay, naku, baka hindi dumating. Kasi next week may birthday. Di ba nag-aalala nga tayo? Baka hindi dumating yung parcel. How much more ang Diyos na inaantay natin? Di ba? Inaantay natin. Kaya habang naghihintay tayo sa Panginoon, huwag tayong mapagod. Amen? Nakakastisod na kasi si sister. Doon na lang ako sa kabilang church. Huwag ganun. Huwag puro tao yung titignan natin. Tignan natin ang Diyos. Kasi even our pastor is not perfect. Ang Diyos lamang ang perfect, mga kapatid. Lahat tayo nagkakamali. Paglabas pa lang sa sinapupunan ng ating mga magulang, may kasalanan na tayo. Nandito na yung kasalanan sa atin. Parang ganun talaga, mga kapatid. Marami tayong pagkukulang. But if it's something important, you are to it. Listen to this, mga kapatid. Ang Kristiyano is a series of waiting. Ang totoong nagtitiwala sa Diyos, alam nila, pag nangako ang Diyos, ginagawa niya. Pag nangako ba ang tao sa inyo, ginagawa niya? Pag nangako ang Diyos sa inyo, ginagawa niya ba sa inyo? Pag ang tao nangako sa inyo, you may seem to see na parang walang nangyari, but it will surely come. Yun ang check ako. Si Abraham, God promised him a son. Ilang taon na si Abraham noon. Ngayon, si Sarah matanda na rin. Isipin niyo, matanda na. Gumaganon pa. Diba? Kung nabuntis man, yan ang hirap. 80 years old or 90 years old, paano yan? Naglalakad, ganito. Tungkod-tungkod, kumukba-kumba na, may bukol dito, may bukol dito, may bukol kung saan bukol, may rayuma, o kung ano-ano pa yan. Ang hirap ng tayo mo, di ba? Sabi ni Sarah, darating ba talaga yun? Ito na si Abraham, tumatanda na. Sabi niya, Lord, mag-100 na ako. Malapit na ako
sa kanilang anak. Kaya nga, Sister Dave, Sarah nga eh. Huwag tayo mawala ng pag-asa, Sister Dave, sapagat hindi pa. O, di ba? May pag-asa pa. Eh kasi sa panahon ni Sarah, walang ganun eh. Matagal sa kanya. Tignan mo, 90 years old. Si Abraham, 100 years old. Naggaganon. Tignan mo, 25 years na nag-antay. Di ba? Kaya Sister Dave, tama yung sinasabi ni Pastor. Lord, bigyan mo. Kung hindi man, si Lord na lang bahala sa atin, Sister Dave. Di ba? Pero mga kapatid, sa totoo lang, ang prayers ko din, sa sarili ko na lang din, sabi ko, Lord, 32 na pala ako next year. Sabi ko, Lord, ikaw na lang bahala. Pinagpipray ko din. Sabi, minsan nakikipag-usap si Papa. Hindi ko na may microphone. Wala pa raw siyang apo. Tapos, tumatalikod na lang ako kasi umaalis na lang ako yung pinag-uusapan. Sister Dave naman, kanya-kanya kami mga kapatid. Pero antayin natin ang Panginoon kung ano ang ibibigay niya. Because you receive a promise. Yes. You are hoping that somehow God will fulfill it right away. I'm telling you this, true Christian, they know how to wait. They don't judge situation based on what God promised them. Anong pinangako sa iyo ng Diyos? Ano mga kapatid, kung anong pinangako niya? Hindi man tayo pare-pareho ng anong pinangako ng Diyos sa atin, panghawakan natin yun. But the problem is this, most of us, we don't have the promise. Bakit wala tayong pangako? Kasi we do not spend time with Him. Yun po yun. Kaya nga itong tao na ito, he is a devout man, a righteous man, led by the Holy Spirit, because he was spending time with God. And he has this promise, si Abraham. Alam nyo kaya marami tayong walang promise minsan sa Diyos, hindi naman natin siya kinakausap eh. Sabi ni Lord, nag-uusap. Sabi minsan, Lord, ang sabi natin, Lord, katanong Lord? Diba? Lord, ano Lord ba? Ang dami mong tanong. Pero ito lang ang tanong ng Lord. Ginagawa mo ba ang utos ko? Dami mong hinihingi sa akin eh. Diba? Napansin natin kahit ako, Lord, gusto ko ganito, Lord. Gusto ko na ganyan. Siguro nakakasagot lang ng Diyos. Chat, nahiya ka. Dami mong hinihingi sa akin. Hindi ka nga faithful. Dami mong hinihingi sa akin. Magtaka ka talaga mga kapatid. Bakit? Si Mama talaga dito mga kapatid. Sabi ni Mama, doon na lang, sige shortcut mo na. Sabi ni Mama, Nak, be faithful in giving. Faithful. Bigay mo para sa Diyos. Hanggang mamatay na lang si Mama, Nak, ibigay mo para sa Diyos. Subukan mo muna maging faithful sa Diyos bago mo siya tanungin. Maging faithful. Kung hindi mo pa natatanggap ang para sa iyo, maging faithful ka muna bago ka tanong sa Diyos bakit hindi mo nakukuha. Be faithful. Be faithful tayo mga kapatid. Giving man yan, maliit na bagay. Baka sinasabi nila, ay huwag tayo sige bigyan kasi sa pastor naman yan. No. Yes, kasi ang mentalidad ng tao ng iba, ganyan. Bibigay sa sinyo para mo ngayon sa kanya. No. Stop. Kasi sa totoo lang mga kapatid, kung dito kami aasa, ewan ko, hindi magtirik mata namin. Diba? Mahirap kasi yung depende tayo sa giving. Mahirap yun. Diba mga kapatid? Kaya nga, sabi ko doon, wag tayo, diba, ano ang hinihingi ng pastor natin sa Panginoon? Karoon ng blessing. Kasi totoo, mahirap kung wala tayo. Totoo. Mahirap. Mahirap mag-akay pag walang ganito. Pero tignan mo kung maraming okasyon, maraming pagkain. Di ba ang dali-dali mag-akay? Ang dami eh. Sister, sige pang pamasahe mo, sister ha. Sige, sasagot ko mo may pang-gasolina. Di ba ang dali-dali mag-akay? Kunyari ang bahay nila pagkalay-lay, tulad ni Sister Dave, hindi ihatid ng husband niya. Ewan ko kung kayang lakarin ni Sister Dave ang Bambad hanggang Orion. Ewan ko. Kaya isa
kayo, mata. Diba? Alam niyo sa totoo lang mga kapatid, naalala ko nung, hindi ko na lang tatapusin yung notes na ginawa ko mga kapatid ha, i-shortcut ko na lang. Iko-close ko na lang kasi baka gaganon-ganon na yung mga mata niyo sa akin. Sa totoo lang mga kapatid, nung nandun pa kami sa Sarsada building, ang inuuwian po namin is Gansing. Saan ngayon Sister Dave? Sa Gansing sa unahan? Sa Bilumin? Sa New Lagaw. Ay, hindi ka tama pala Sister Dave, kaya pala hindi ka makarelate sa akin kasi magkahiwalay pala tayo. Ano ba yan? Kaya doon na lang tayo sa story ko. Alam mo niyo mga kapatid, nagsisimba kami sa Sarsada building. Sa Round Ball pa yung church dati. Bata pa ako, mga kaedad nila ako, ganyan. Kami nila Fabes, sila Ate Rachel, parang kalaki na ni Ate Aling. Nandito pa kami nila Angge, nila... Ay, wala pa sila ano. Di ngayon, hapon, ang ano kasing giving sa church man is 50 pesos. Ang 50 pesos ng time na yon, parang malaki na noon. Pero sa totoo lang mga kapatid, lalakad, sabi niya, lakad kami. Tapos ng simba, lakad kami hanggang sa Kopol. Sa lalakad kami, bata pa lang ako, pero nag-enjoy ako. Wala si mama ko nagmamaktul. Sabi ng mama ko, Papa, uuwi mo lang tayo, bakit tayo magpapagabi? Eh, minsan may tumatawid na ubra sa daanan namin. Sumasabay sa aming pag-uwi. Nagaganyan si mama, Pastor kasi, uuwi mo lang tayo, dapat hapon, di na gabi. Eh, dumarating na kami sa amin, tagalas 9. Lalakarin namin yan pagkalayo-layo. Yung dun sa uma pa kasi dati. Kaya sabi ko doon ko nakita ang burden ng aking mga magulang sa gawain. Kahit si Papa ko napalay, di ba? Saksi kayo, Sister Mira. Si Pastor Fina lang naiwan sa inyo dahil si Papa ko saan. Di ba nanatili? Nakita ko yung burden talaga ni Mama sa gawain. Iwanan man siya, ipapatuloy sa gawain. Kaya mga kapatid, kahit sa inyong tahanan, ito na lang ang motivation ko. Kahit sa inyong tahanan, ikaw na lang naglilingkod. Lingkod ka mga kapatid. Huwag mo hayaan pati ikaw hindi ka na rin maglingkod. Huwag mo hayaan na dumating mo sa punto ng buhay mo na pati ikaw mawala yung pag-ibig mo sa Panginoon. Kasi once na ang pag-ibig mo sa Panginoon nanlamig, mas malamig pa yan sa yelo mga kapatid. Huwag mo antayin na mangyari yun. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, sabi ko doon sa Panginoon, minsan ang prayer ko, Lord, pag wala na rin si Father, wala na rin si Mother, sabi ko, paano yung gawain? Hindi ako marunong mangaral. Totoo yun yung isip ko noon. Hindi ako marunong mangaral ng salita ng Diyos dati. Kaya nga sabi ko, Lord, nung sinabihan ako ni Brother Samanday, mangaral, sabi ko, mangaral ako, March 10 pa ako. Kaya nag-meditate ako, inaalala ko yung sinabi ng Mama na, magpagamit ka. Huwag mo sayangin yung sinimula namin. Kaya kayo mga kapatid, kahit hindi kayo anak ng pastor, o hindi niyo magulang pastor, huwag mo sayangin yung umpisahan niyo na maglingkod. Nung pumasok na kayo huwag na kayo mag-step back. Move forward tayo mga kapatid. Huwag tayo magtalikod. Huwag tayo tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Magsitayo tayo mga kapatid. Ang inaano ko lang sa inyo mga kapatid, kahit marami tayong mga pinagdaraanan sa ating buhay, magpatuloy tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan na ang ating refuge, ang ating Panginoon. Siya ang ating sinuri, siya ang ating takbuhan, kasi siya lang ang tunay na makapagbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya ang ating hinahan mga kapatid. Kaya lumapit tayo sa altar mga kapatid, manalangin tayo. Kausapin natin ang ating mahal na Diyos sa kunting oras na naririto tayo. Huwag tayo umalis na hindi natin nakakausap ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos sa kabutihan niya sa ating buhay mga kapatid. Nakapakabuti ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng mga problema, isurrender po natin ang ating sarili sa Kanya. Isurrender po natin ang ating mga burdens, ang ating mga nararamdaman sa Kanya. Kasi
Kasi ang Diyos lamang ang tunay na nakakaunawa sa atin. Let's sing the song, Kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Buti-buti mo, sa bawat ika'y laging kapag-umahal. Ang iyong bawat magkasawalang hanggan. Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng buhay. Napakabuti sa aming buhay, Panginoon. Patawarin kami sa aming pagkukulang. Sa aming mga labsa sa aming buhay, Panginoon. Alam kami sa aming kami magiging nakapagpapat, Panginoon. Patawarin kami, Panginoon. Sa aming mga may mga karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo sila. Kanilang mga sakit na pinagdadaanan, na makilala kanila nito ang tunay na Diyos na nagpapagaling. God, tunay na healer, God. Ganun din po sa mga kapatigang wala pa sa Panginoon na hindi nakagalaw. Saan pa sila naroon, babayan pa sila. Huwag mo sila bababayaan, O God. So, pinagkukulitan sa mga walis na mga klaseng hanapbuhay na meron sila. Kaya sila driver, tindera, opisina, o kung ano-ano pang trabaho ko ngayon. Pagkailangan po kanilang mga source of income. Dahil kung walang source of income, Panginoon, manigap ko, nabigyan ko kung wala. Ipapabuti niyo po sa aming buhay ng Panginoon. Pag-iintin niyo po ang pagmamahal. Hindi maliging mainit nila na paglilingkod sa inyo. Huwag niyo po makakala sa Panginoon na maglingkod sa inyo. Kasi dahil pa ang tao na wala ng buhay, wala ng buhay, wala ng tinagay. Mas nakakatakot ang mawalan tayo ng alas. Mawalan tayo ng buhay na hindi pa tayo nagpagsisi sa Panginoon. Hindi natin nalaman paano tayo mabuhay ng Panginoon. Either natutulog lamang tayo mga kapatid, hindi natin alam kung magiging
Kasambahan ka namin. Sa buhay na itataas namin Panginoon. Itataasan namin, Panginoon. Minsan papalakpakan po natin na malakas na palakpak ang ating mahal, Panginoon. We glorify your name, Jesus. We exalt your name, O God. Ikaw lang ang aming salungan. Ikaw lang ang aming refuge, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kanlungan. Ikaw ang aming shelter sa bawat araw, Panginoon. Ikaw lang sa buhay namin. Habang may hinga, habang may lakas, itataas namin ang iyong pangalan. Hallelujah, hallelujah. At sa ating pagtatapos, hinihiling ko po na si Brother Pokoy ang manalangin. Praise God, Panginoong Diyos, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong binibigay ng Diyos sa pagkataong, Panginoon, na aming idaos, Panginoong Diyos, sa iyong gawain sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, God. Hindi ka po nagkulang, Panginoong Diyos, sa aming buhay, Panginoon. Lord, ano man aming pagpakulang, Panginoon, alam namin, Panginoong Diyos, ikaw din ang kaalam, Panginoon. Panginoon, maging sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, sa maging pagnay sa aming tahanan, Panginoon Diyos. Daladali namin, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon Diyos, sa mga isa, sa mga pamamahay, Panginoon. Kaya, God, maraming salamat, Panginoon Diyos. Lalo-lalo na, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon Diyos. Ito'y nagbigay aral sa amin, Panginoon. Ikaw po, God, ang nararapat, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming silungan, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming inasmerinan, Panginoon. Ikaw ang kaalam ko, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos. At tayo tuloy mo ng blessing, Panginoon Diyos, bakit nag-buhay sa amin sa mga oras na ito, Panginoon Diyos. Bless mo, Panginoon Diyos, bawat sa amin lugar na wala kong labis na kulang, Panginoon Diyos. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Panginoon Diyos, sa lahat. At binabalik namin, Panginoon, sa iyong matamis na pangalan. In Jesus' name. Amen.